Balat Kayo ni Zach Hades. Isang katakot-takot na kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan. Sinundan ito ng nakabubulabog na kulog. Gayunpaman, hindi ito naging alintana sa akin upang tumigil sa pagpapatakbo sa sasakyang minamaneho ko ngayon. Makupad kong binabaybay ang kahabaan ng madulas na kalsada. Mabuti ng maingat. Nakagagalak sapagkat tanging ang sasakyan ko lamang ang nag-iisang tumatakbo sa napakalawak na kalsada. Hindi na ito bago sa akin. Gayong sa pakiwari ko'y ako na lamang ang natitirang humihinga sa mundo. Lahat sila'y naging mga bangkay na walang tigil sa paglalakad saan man sila dalhin ng kanilang mga paa. Alam kong mapanganib itong aking paglalakbay, gayong ganap na ang kapilugan ng buwan. Ngunit kung sino naman siguro ang nasa posisyon ko ay gagawin din ang lahat. Makahanap lamang na may ilalagay sa sikmura. Nang makita ko na sa hindi kalayuan ang maliwanag na mall, pinagalang ko pa ang pagpapatakbo. Nang ilang metro na lamang ang layo ko mula sa pinto nito'y itinigil ko na ang aking sasakyan sa harap ito. Sinimulan kong igala ang aking paningin sa aking paligid. Maski ang loob ng mall ay aking ding tinanaw. Nakapagtataka sapagkat wala akong makita ni isang anino na mga gumagalang bangkay. Napakamot na lamang ako sa aking batok sapagkat hindi ko mawari kung bakit ganito ang nangyayari. Noong huling pumunta ako rito'y hindi naging madali sa akin ang pagkuha ng makakain sa loob ng mall. Dahil sarami na rin ng mga bangkay na hayok na hayok sa laman ng taong tulad ko. Nang masiguro kong walang sino man ang nasa paligid ko'y tahimik akong lumabas sa aking sasakyan. Dala-dala ang isang baseball bat. Nakatuwang ko simula pa noong unang beses na nagtungo ako rito. Sinikap kong hindi lumikha ng ingay upang hindi ko magambala ang iilan sa kanilang alam kong nasa paligid ko lamang. Wala pa ring tigil sa pagbuhos ang napakalakas na ulan. Maya't maya rin ang pagtagundong ng kulog. Hindi ako nagpakampante at sinuri ko ang aking dinaraanan mula sa kaliwa, kanan, harap at likod. Kung aking ilalarawan ang imahe ng kapaligiran, masasabi kong walang buhay at abandonado na ang mall na ito. Ang mga sasakyan sa paligid ay walang tigil sa pagpatay-sindi ng mga ilaw. At ang makina naman ng mga ito'y umuusok. Nagkalat din ang mga basura sa daan. At sa tuwing natatapakan ko'y lumilika ng mahinang tunog. Basang-basa ang kabuuan ng aking katawan nang tuluyang makapasok sa loob ng mall. Magkahalong saya at kaba ang naramdaman ko. Masaya sapagkat wala pa akong nakakasagupang impakto. Kinakabahan naman ako sapagkat maaaring bumulaga na lamang bigla ang mga ito sa akin. Mabilis kong tinungo ang kinaroroonan ng mga pagkain. Habang pinapagtas ko ang daan, hindi ko maiwasan ang tayuan ng balahibo sa katawan nang dahil sa aking natatanaw. Bumabaha ng pulang-pula at sariwang dugo sa makintab na sahig ng mall. Habang inilalagay sa loob ng shopping cart ng mga dilata ng pagkain, ay hindi ko pa rin nakaliligtaang magmasid sa paligid. Nang dahil sa nawala ang paningin ko sa aking ginagaway, aksidente kong natabig ang mga dilata. Lumikha ito ng malakas na tunog matapos mahulog ang mga ito sa sahig. Nagsimulang tumambol ng napakalakas ang aking dibdib.
mas lalo akong naging alerto sa aking paligid. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig habang naistatwa naman ang aking katawan sa aking kinatatayuan. Pinakiramdaman ko ang aking paligid. Subalit, wala naman akong narinig na kaluskos o ungol mula dito. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga matapos makaramdam ng ginhawa. Kung ganoon, wala akong nagambala. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Tinampot ko ang mga nahulog na dilata at inilagay ang mga ito sa shopping cart. Tumayo ako upang magpatuloy sa pagtipot sa loob ng mall. Subalit, nagimbal ako na masaksihan ng isang naaagnas na itsura ng lalaking nakatayo sa aking harapan. Ang tinik sa lalamunan ko ay bumalik. Aktong dadamputin ko na sana ang baseball bat na nasa loob ng shopping cart nang bigla ako nitong sunggaban. Pareho kaming bumagsak sa malamig na sahig. Nasa ibabaw ko siya habang pilit na inilalapit ang matatalim niya mga ngipin sa aking leeg. Kitang-kita ng mga mata ko ang itsura niyang punong-puno ng mga uod. Napapapikit na rin ako sa kanyang hindi kaaya-ayang amoy. Lumpayan mo ko! Pilit kong inilalayo ang mukha niya sa akin. Subalit, hindi iyon naging madali. Kakaiba ang lakas niya at ilang sentimetro na lamang ang layo ng kanyang mga pangil sa aking mukha. Hindi ko na kaya. Kailangan ko na yatang tanggapin ito. Isang malakas na sigaw ang aking pinakawalan at ibinagsak ang aking katawan sa sahig. Hindi ko na siya pinikilan pa sa nais niyang gawin sa akin. Nakapikit ng aking mga mata nang makarinig ako ng isang malakas na putok ng baril. Tumamba sa aking katawan ang nakakadiring bangkay. Wala na itong malay. Itinilat ko ang aking mga mata. Buhay pa ako. Isang palad ang nasilayan kong nakalahad sa harap ko. Inalis ko ang bangkay na nakapatong sa akin at agad na tinanggap ang palad ng sino mang tumulong na iyon. Nang tuluyan na akong makatayo, ay isang armadong lalaki ang bumungad sa aking harapan. Animoy, sundalo siya base sa kanyang pananamit at punong-puno rin ng mga baril ang kanyang katawan bukod sa hawak niyang revolver. Isang malawak na ngiti ang aking ibinigay sa kanya. Maraming salamat. Ang akala ko, ako na lang ang natitirang buhay. Nagbago ang timpla ng itsura ko nang bigla na lamang niyang itinutok ang hawak niyang baril sa aking mukha. Nakakunot ang kanyang noo. Halatang seryoso siya. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse mo kung ayaw mong pasabugin ko yung ulo mo. Agad kong itinaas ang aking mga kamay. Teka lang, tayong dalawa na lang na natitira, pre. Ba't di naman tayo magtulungan? Ngumisi siya. Tumalikod ka! Dahil sa takot na baka iputok niya ang baril, ay sinunod ko na lamang siya. Kinapkapan niya ako at kinuha ang susi ng kotse kong nasa loob ng bulsa ng aking pantalon. Hindi pa ito rito natatapos sapagkat nagulantang ako nang bigla kong maramdaman ang pagtusok ng animoy karayom sa aking leeg. Agad akong humarap sa kanya upang alamin kung ano ang itinurok niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang masipat ang isang syringe na nasa kanyang kanang kamay. Nakahawak pa rin ako sa aking leeg. Ano yun? Ba't may tinurok sa akin nun? Nakikita mo yan? Itinuro niya ang bangkay na umatake sa akin kanina. At ngayon, nakalupasay na sa sahig. Pagkalipas ng ilang oras, magiging katulad ka na rin niya.
Hayop ka! Nais ko siyang suntukin. Subalit tila nahihilo ako. Dulot maaari ito nang itinurok niya sa akin. Hindi ko na nalaman pa ang mga sumunod na nangyari. Tuluyan na akong bumulagta sa sahig. Naalimpungatan ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa aking mga mata. Inilibot ko ang paningin ko sa aking paligid at napagtantong naririto pa rin ako, nakahiga sa malamig na sahig ng mall. Dahan-dahan akong tumayo at kumurbang magkabila akong kilay sa mga nasaksihan sa mga oras na ito. Hindi ko mabilang sa dami ang mga bangkay na naglalakad sa loob ng mall na kinaroroonan ko. Nakapagtataka sapagkat hindi nila ako pinapansin. Ang iba sa kanila ay nasasagi pa ang balikat ko. Hindi man lang ako tinatapunan ng atensyon. Sinuri ko ang katawan ko, subalit hindi naman nila ako naging katulad. Anong nangyayari? Natauhan lamang ako nang mapansin ang syringe na nasa aking paanan. Tinampot ko yun at nagulat sa nabasa kong nakatatak dito. Contravirus! Ligtas ka na! Bumaling ako sa aking likuran at nasilayan ng pilyong itsura ng sundalo. Kumunot ang noo ko dahilan upang natatawa niyang inilahad sa akin ang mga nangyayari. Sasabihin ko sanang nagbibiro lang ako, pero bigla mo akong tinulugang kagabi. Ang malamig na pagwawakas ni Michelle Dulay Donato, Horror Survival. Napakabilis ng mga pangyayari. Ni hindi pa nga rumirehistro sa utak ko ang mga nakaraang trahedya. Subalit may panibagong dagok na naman ang dumating. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa hawakang kahoy ng palakol. Napahagat ako sa aking labi dahil sobrang bilis ng pagtibok ng puso ko. Mga pagkain namin, nasa na kayo? Isa pang malakas na halakhak ng isang lalaki ang narinig ko. Kahit na nababalutang ng nyebe at yelo sa labas, ay pinagpapawisan ako dahil sa kaba. Dali na, gutom na kami! Dahil sa pagbagsak ng asteroid na Apophis, nagkaroon ng matinding pagbabago sa mundo. Ang atmosphere ng buong mundo ay nababalutan ng usok. Isang buwan na ang nakalilipas, kaya hindi makapasok ang init ng araw. Unti-unting lumamig ang buong paligid. Nagyelo ang lahat ng mga anyong tubig. At ang kalupaan naman ay nababalutan ng makapal na nyebe. Sabi ng mga eksperto, nalalapit na ang malamig na pagwawakas ng mundo. Unahin mong hanapin yung pinakabata. Mas madali natin yung makukuha. Dito ka sa kabilang kwarto at ako naman dun sa isa pa. Hahalugugin ko naman ulit sa taas. Naalarma ako sa sinabi nila. Nasa kabilang kwarto si kuya kasama si bunso. Samantalang si inay naman ay nasa itaas.
Kaming tatlong magkakapatid lang ang naiwan dito sa mga kwarto ng basement. Mabuti na lang ay may kanya-kanya kaming mga armas. Pagkain ko. Kasunod nun ay narinig ko ang sunod-sunod na kalabog sa pinto ng kwarto kinaroroonan ko. Wala akong nagawa kundi lumabas mula sa aparador na pinagtataguan ko. Lumakad ako papalapit sa pinto habang nakaamba ang hawak kong palakol. Kasabay ng isa pang malakas na kalabog ay nasira ang pinto. Pagkain ko! Napatili ako sa sobrang gulat nang sumalubong sa akin ng babaeng may hawak na itak. Lumayo ka! Hindi mo ako pagkain! Singhal ko habang paatras ako ng paatras. Ngumisi naman siya at dinalaan pa ang kanyang labi. Maya-maya pa'y narinig ko na ang pagtili ni Bunso at ang pagsigaw ni Kuya na tila nakikipaglaban na. Nasira na ang pagkatao ng sanlibutan nang dahil sa gutom. Namatay na halos lahat ng mga hayop dito dahil sa lamig at nalanta na rin lahat ng mga halaman. Ang tanging paraan na lang ngayon upang mapawi ay gutom ay kainin ang laman ng ibang tao. Simula noong nag-umpisa ang malawakang taggutom, ni minsan kaming magpapamilya ay hindi naranasang kumain ng laman ng tao. Marami pa kasi kaming naiwang mga delata at hindi namin maatim na kainin ang kapwa namin. Hindi mo ako pagkain! Hinawakan ko pa ng mas mahigpit ang palakol at iwinasiwas iyon. Dalawa na lang ang pagpipilian ko ngayon. Ako ang mamamatay o ako ang papatay. Tumakbo ako papalapit sa kanya at akmang ihahambalo sa kanya ang palakol. Subalit mabilis siyang nakaiwas. Tumama ang talim ng palakol sa sahig na semento kaya't lumikha iyon ng ingay. Lilingunin ko na sana siya nang hilahin ng kanang kamay niya ang nakapasod kong buhok. Sa kaliwang kamay naman niya ay hawak ang itak. Hindi ko na ininda ang halos mapunit na anit ko. Gamit ang palakol ay tinaga ko na ang kamay niya. Nabitawan niya ang buhok ko at halos humiwalay na ang kamay niya dahil sa ginawa ko. Walang hiya ka! Bago pa man siya makaganti, ay tinaga ko na siya sa leeg. Mamatay ka na! Kasabay ng pagtalsik ng maraming dugo, ay ang pagtalsik din ng kanyang ulo. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Nagtungo ako sa kabilang kwarto upang saklolohan sina Bunso at Kuya. Ate Belinda! Napasigaw na lang din ako nang may kasamang puot at pagkabigla nang makita kong putol na ang kanang braso ni Bunso. Tapos ay tumatagas na ang napakaraming dugo. Dahil abala pa rin sa pakikipaglaban sa isa't isa sina Kuya at ang lalaki, hindi napansin ng lalaki ang paglapit ko sa likuran niya. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa palakol na nababalot na ng dugo. Nag-aapoy ang puot sa puso ko nang magtama ang mga mata namin, Kuya. Hindi ko hahayaang pati siya ay masaktan. Itinaas ko na ang palakol at handa na akong iambalos iyon sa lalaki. Ngunit napasigaw ako nang may tumarak na kutsilyo sa braso ko. Patuloy ako sa pag-impit at napatingin ako sa likuran ko. Doon sa hagdan pagpunta sa itaas. Doon ay nakita ko ang isa pang lalaking nahangisi habang nasa paanan niya si inay na wala ng malay. Inay! Ito ang kinatatakutan ko sa pagwawakas ng mundo. Ang makitang mamatay ang mga mahal ko sa buhay. Belinda!
eksaktong paglingon ko sa kanya ay nasa harapan ko na pala siya. Bago pa man ako makapagsalita ay nasaksihan ko kung paano siya tagain ng palakol sa dibdib. Bumagsak ang katawan ni kuya sa akin, kaya't bumagsak din ako sa sahig habang nakadagan siya sa akin. Parang bumagal ang lahat ng mga sandaling iyon. Ate! Kuya! Pagtangis ni Bunso kaya naalerto ako. Papalapit na sa kanya yung lalaki. Itinulak ko ang dugo ang katawan ni kuya at dinamba ang lalaki. Pareho kami natumba sa sahig. Nakaibabaw siya sa akin at sinakal ako. Pilit kong inaabot ang palakol subalit malayo ito sa kamay ko. Huwag na kayong manlaban pa, mga pagkain namin. Iika-ika si Bunso na lumapit sa palakol. Subalit gayon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang nasa likuran niya na yung lalaking bumato sa akin ng kutsilyo. Ate! Walang awa siyang ibinato na parang isang bola ng lalaking yon. Napasigaw na lamang ako habang sinasakal ako ng lalaking nakadagan sa akin. Akala ko ay katapusan ko na, subalit may tumaga sa liig ng sumasakal sa akin, kaya patagilid siyang natumba. Agad naman akong bumangon habang umuubot naghahabol ng hininga. Inay, Tantanan ninyo ang mga anak ko. Singhal ni inay. Tapos ay akma pa niyang tatagain ng natitirang lalaki subalit nakaiwas ito. Sobrang bilis ng mga pangyayari dahil yung lalaki na ang may hawak na palakol tapos inay naman ang umaatras na. Tatakbo na sana ako papalapit sa kanila. Pero bago ko pa maihakbang ang mga paa ko ay tinaganan ng lalaki si inay sa leeg. Wala akong nagawa kundi sumigaw. Isusunod na kita! Kinuha ko ang palakol at mabilis na tumakbo. Alam kong sinusundan niya ako, kaya mas binilisan ko ang pagtakbo. Pagkarating ko sa pinto ng basement, nakita kong nasa may hagdanan na siya. para ito sa pagpatay niyo sa pamilya ko. Buong pwersa kong ibinato ang palakol sa kanya. Tumama iyon sa mukha niya, kaya't natumbas siya at nagpagulong-gulong sa ibaba. Tumama ng malakas ang ulo niya sa pader. Napahagulgol na lamang ako habang pinagmamasdan ng bangkay niya. Ngunit gayon na lamang ang pagkagulantang ko nang unti-unting magyelo ang buong bahay. Patakbo ako nagtungo sa labas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkarating ko roon, naniga sa mga paa ko. Nagyelo ang mga binti ko. Pati yung mga kabayan at ibang mga tao ay tila naging yelong estatwa na. Napatingala ako sa kalangitan habang dahan-dahang nagyelo ang katawan ko. Mukhang nakaligtas ako para mamatay lang. Pero mabuti na rin namatay akong lumalaban kaysa sa namatay akong walang ginawa para ipaglaban ng buhay ko. Dahan-dahan kong itinaas ang kanang kamay ko na parang inaabot ko ang langit. Panginoon, patawarin ninyo ako sa mga kasalanan ko. Iligtas po ninyo ako. Pagkasambit ko nun, ay tuluyan ng nagyelo ang buong katawan ko. Pandemya ni Robert. Ako, si Albert Davison, o mas kilala sa tawag na Dr. Davison. Isa akong scientist na nag-aral pa sa ibang bansa. Marami akong nagagawang gamot para sa iba't ibang sakit mula sa mga halaman at iba pang may buhay sa mundo. Ngunit ang tanging pinagkakabalahan namin ay ang makagawa ng isang tabletang
kayang magpabago sa buhay ng isang tao. Isa lang ako sa mahigit 70,000 scientist sa iba't ibang bansa na nagtipon-tipon upang pag-aralan ang nasabing gamot. Hindi biro ang ginagawa namin. Kung sa ibang ordinaryong tao ay pinagtatawanan dahil para bang gusto naming higitan ang kinikilala nilang Diyos. Ang totoo, gusto namin makaimbento ng isang gamot na magbibigay ng isa pang buhay. Posible kayang muling mabuhay ang mga taong nasawi. Ngunit sa kadahilan ng gusto namin baguhin ang mundo, isang trahedya ang hindi namin lubos akalain. Sumabog ang laboratoryong ginagawa namin. Maraming namatay sa aming mga kasamahan. Sa mahigit 70,000 ay 800 lamang kaming natira. Subalit nanatiling pribado ang insidente. Walang dapat makaalam kung ano ang nangyari. Hindi maaaring kumalat ang balita. Kaya patuloy naming inililihim sa publiko ang totoo para hindi magkaberya. Hanggang sa umuwi ako ng Pilipinas, ramdam ko pa rin ang kaba at takot na baka dumating ang araw, lahat ay magdudusa sa kasalanang aming nagawa. Agosto 25 ng kasalukuyang taon. Ang petsa kung saan mangyayari ang trahedyang kinatatakutan. Isang trahedyang kung hindi maaagapan ay maaaring buhay ang kabayaran. Isang dekada ang lumipas mula noong sumabog ang aming laboratorio. At ang mga kemikal na siyang aming ginamit ay unti-unti nang nararamdaman. Kakasimula pa lamang nitong Agosto. Ngunit para bang gusto ko nang pigilan ng mundo. Ilang araw na lamang ay mararamdaman ang isang malaking paghuhukom. Alas 8 ng umaga, sa unang araw ng buwan ng Agosto. Habang nakaupo ako sa sofa ng aming bahay, kinuha ko ang dyaryo sa lamesa na malapit sa aking kinaupuan. Gusto ko magbasa habang humihigop ng mainit na kape sa umagahan. Mahigit 1 milyon ang nakakaranas sa isang sakit na hindi pa matukoy-tukoy kung ano ito. Isang sakit na hindi malaman ng mga doktor kung saan ito galing. Pinaniniwalaang ito ay galing sa pagkain ng mga hayop tulad ng paliki. Ngunit isang kuro-kurong lumabas na ito ay mula sa mga kemikal na sumabog buhat noong 1 dekada ang nakakalipas. At yun ay galing sa laboratorio ng mga scientist. Napalunok ako bigla nang mabasa ko ang nakakagimbal na balita. Unti-unti na rin lumalabas ang totoong nangyari noon. Tulong! Tulungan niyo kami! Naririnig mong sigaw mula sa labas. Kaya naman, dali-dali akong tumayo at tumakbo upang makita kung sino ang humihingi ng tulong. Pero ang nakakagulat ay tila hindi na mahulugan ng karayom ang nandoon sa labas ng aming bahay. At alam ko, naghihintay sila sa akin na may maibigay na gamot. Pero pati ako, hindi ko alam kung ano pa ang aking magagawa. Alam kong huli na ang lahat. Kaya pinagsisisihan ko kung bakit ito inilihim sa madla. Para mababalaan sila at maaring masusolusyonan pa ang pandemyang kinakaharap. Dok! Anong nangyayari? Dok! Yung anak ko po! Tulungan niyo kami! Sunod-sunod na sigaw ng mga tao. Halos lahat sila ay may iniinda ng karamdaman. Pero mas napako ang tingin ko sa isang ginang habang yapos-yapos ang karga nitong anak. Nagmamakaawa habang lumuluhod sa akin na may kargang batang hirap na hirap sa paghinga. At ang nakakalunos na pangyayari ay tila ba nangangayayat saka medyo naaagnas ang katawan. Isa sa mga kemikal na nagamit noon
ay ang formalin. Madalas itong gamitin sa mga bangkay upang mabilis maagnas ang katawan. Pero sa kasalukuyan, ang formalin ay unti-unti na ring nararamdaman at sumasama sa hangin. Dahilan upang masali sa paglanghap. Sandali lang ho. Ang wika ko. Saka ako tumakbo papunta sa aking maliit na klinika sa likod ng bahay at kinuha ang isang mahalagang bagay pang proteksyon. Agad-agad kong inilabas ang 2 malaking karton ng face mask upang maipamahagi sa mga tao. Alam kong kulang iyon. Kasi kahit saang butika ay nagkakaubusan na. Pagbalik ko, ay marami na ang nakahiga sa semento at hirap na hirap sa paghinga. Wala pa sa kalahating porsyento, pero marami na ang namamatay at nahihirapan. Kahit kaming mga doktor ay nahihirapan na rin sa paghinga. Hindi kami naniniwala sa Diyos kasi mas pinaniniwalaan namin ang siyensya. Ngunit sa nangyayari ngayon, tila kumakapit ako sa Diyos na sana muling bumalik ang mundo ng mapayapa at ligtas. Dok, anong gagawin natin? Ang tanong ng isang lalaki. Hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Tinitignan ko ito habang patuloy na tumutulo ang aking mga luha. Ang sakit pala sa pakiramdam na isa ka sa mga dahilan sa nangyayari sa mundo. Ngunit wala ka magawa dahil pati ikaw ay unti-unti na rin nanghihina. Ang mga matatanda at bata, nakakaawa tignan habang sumusuka ng mga dugo. Ang balat nito ay unti-unting naaagnas kahit buhay pa. Ang mga amoy na tila parang nabubulok na patay na tao ay isa lamang sa nakakatindig balahibong pangyayari malayo pang Agosto 25. Ngunit ngayon pa lang ay unti-unti nang namamatay at nahihirapan. Dahil lang sa kagustuhan namin baguhin ang mundo, nakagawa kami ng isang dilubyo na tatapos sa buhay ng lahat. Paano kami makakasurvive kung hindi pa dumadating ang malaking trahedya ay unti-unti na nauubos ang mga tao at iba pang may buhay sa mundo? Pumasok kayo sa loob ng bahay niyo. Isarado muna ang lahat ng pinto at bintana. Lahat na pwedeng pasukan ng hangin ay takpan. Huwag mo na kayong lalabas hanggat wala pa kaming nahanap na pwedeng alternatibong gamot. Ang pilit kong pakiwari habang nahihirapan sa pagsasalita. Agad silang sumunod. Ngunit ang iba ay hindi na nakayanan pa. Tuluyan ang bumigay ang kanilang mga katawan dahil sa lasong nakukuha sa hangin. Naganap ako ng pwedeng makasolusyon sa pandemyang ito sa aking maliit na laboratorio. Ngunit wala akong makita na pwedeng alternatibong gamot. Unti-unti akong nawalan ng pag-asang maibalik sa normal ang lahat. Ito na yata ang katapusan. Kapag hindi tuluyang nawala ang mga kemikal na sumasama sa hangin, ay maaring pagdating ng Agosto 25, lahat ng may buhay sa mundo ay tuluyan ng mamaalam. Alam kong malabong mangyari. Ngunit kung mayroong pagkakataon pa, ibalik natin ang pagbabayanihan. Ang ganda ng kalikasan at kalinisan ay muli nating isagawa upang malinis na hangin ay muling malalanghap. Hindi man sa atin, kundi sa bagong henerasyon.